Yun pong aspeto halimbawa, bago mag-September, kung makita ng mga doktor na hindi physically fit ang Pangulo, posible din po ba yung maging dahilan para maantala yung kaso? Po pwede rin pong maging ano 'yan, pero um, kagaya ng nakita natin nung initial hearing, kasi nga merong requirement na personally present sa trial dapat yung akusado. Kung masama yung pakiramdam niya or kaya kailangan niya ng hospital confinement, at tingin ko po pwede rin yon na may video conferencing lang para makita niya yung nangyayaring trial. Okay. Theoretically again, kung sakali man po magkaroon ng conviction and then upon checking, hindi physically fit or maayos ang kondisyon ng Pangulo, may hospital arrest din po para sa ICC? Hindi ho magiging hospital arrest kundi magiging hospital confinement yan Mhm. hanggang sa matugunan yung medical condition niya. Okay. Kung kailangan ng indefinite hospital confinement, tingin ko papayagan naman yon na doon siya muna sa hospital habang hindi pa na-address yung kanyang medical condition. Meron ho bang plea bargaining dito sa ICC, sir? Itong mga inaakusahan, pwede bang kung tingin nila malamang na maging ano sila, no? Mag-guilty ang hatol mag-ano na lang po, makipag kasundo sa hukuman para mas mapapaba ang sentensya? Meron din po. Oo. Kasi part yan later on, pagkatapos ng confirmation of charges, Mhm. babasahan siya ng charges and sasabihin niya kung guilty or not guilty and po pwede rin mag-plea bargain doon. Okay. Meron ho bang ano, kasi usually po din, 'di ba, merong awarding of civil damages dito po sa atin. Oo, na Meron danyos. po. Opo. Doon pa sa ICC Meron po. may ganun din po. Go ahead, sir. Go ahead po. Meron po, nangyayari po yon pagkatapos ho ng conviction. No? Pagkatapos ng conviction, may yun tinatawag na reparation. Mhm. Yun yung pag-uusapan na yung mga danyos na mapupunta sa mga biktima. Opo, opo. At doon po wala pong say ang mga biktima dito na 'di ba usually po sa atin dito yung iba po naghahain din ng civil damages, may hinihingi na danyos. Doon po ang ICC ano na po, judges ang siyang nagdedesisyon. Ang mangyayari po, dapat yung mga biktima mag-fill up sila ng victims application forms Mhm. at isasubmit ho yun, iisa-isahin ho ng mga judges, titignan kung talagang victim nga, either direct or indirect victim. Tapos sa reparations po, yun ho titignan kung ano ho yung nararapat ho na danyos. Mhm. Opo. Meron ho bang garnishment doon sa kayamanan ng mga inaakusahan dito? Kasi sa atin po, di ba, usually, kapag pending yung kaso, sinasabi mo, baka ibenta na lahat ng ari-arian nito, baka itago na ito, so pupunta ka sa husgado para sabihin na huwag niyong galawin yan. Kasi pag may nangyari ditong danyos, wala makukuha ang mga biktima. Doon ba meron? Meron mag ganun ng ICC? Meron ho yung freeze of asset. Mhm. Pero yun hong freeze of asset, kailangan ho ng cooperation ng bansa natin. Okay. Kasi yung bansa natin na mag-i-implement po nun. Okay. Oo. And that will be ano kumbaga ang form niyan, another order from the ICC na to be implemented by the state, no? Yung na pinanggalingan ng Tama po akusado. yan. Okay, sige po. Tama po yan. Attorney, matanong ko lang po kayo, ito ho naman po yung international law case, no? Itong mga asylum. Opo, paano ba yung pag-apply ng asylum? Kung ako si Harry Roque, mag-apply ako ng asylum sa the Netherlands, ano bang mga qualifications, ano bang mga requirements? Manong Ted, ano yan? Domestic law yan. So depende sa country kung saan ka nag-apply ng asylum. Hindi ko gamay yung asylum laws Okay. ng Netherlands. Although nakita ko nung may nag-post yung isang netizen na doon sa may asylum office, may announcement ang Netherlands na they're going to be very strict dahil merong deluge of asylum seekers sa Netherlands. I can surmise na galing yan sa Ukraine, sa Palestine, sa Syria, no? So talagang marami dinagsa sila ng mga asylum seekers.